maraming bagay na nakikita mo hindi maganda sa paligid, sa pamilya, sa mga anak. Dahil mayroong Diyos. Yung sarili mo, kaya mo kontrolin yung emosyon na ganito. Kasi alam mo, pag ikaw ay nawala sa kontrol, magkakasala ka. Isa yung bagay na pinagpapasalamat ko sa Diyos na kung wala ang Diyos, kung sabi nga lang sa libutan, hindi titila ang palaging maubos. Pero sa Diyos ang kapurihan, darating yung panahon na yung kapayapaan ito, darating itong kapayapaan, yung kagalakan ito, yung layong puwas na hindi magalak sa Diyos. Amen. Sa panahon ng pagdalaman Diyos, salamat sa Panginoon. Sumapagpalang umaga nga po sa lahat, sa ating lahat, lalong-lalo na po sa ating Panginoon. Nasa umagang ito, kapag kay Kristo, buliktado ang pagbabago. Di ba po, salamat sa Panginoon sa umagang ito, na muli na naman po tayo dinako sa panambahan na ito upang tayo po ay magpuri at magpapasalamat sa ginagawa sa atin ng ating Panginoong Diyos na kabutihan. Di ba po? Kaya napakabuti po ng ating Panginoon. Kaya sa umaga po ito, dadako po tayo sa pasasalamat sa isang umaga. Yun po, palakpakan niyo po natin muna ng ating Panginoon. Salamat sa Panginoon. Na sinasabi po dito na God is good All the time. all the time. Amen. Salamat sa Panginoon. Yun po, dadako po tayo sa pagpapasalamat sa ating Panginoon. Amen. Yun po, makapagbukas po tayo sa awit. Sa awit, chapter 145, verse 1 and 2. Yun po. Sabi po dito, ang kadakilaan ng Diyos ko at hari aking ihahayag, di ko titikilan magpakailanman ang magpasalamat. Aking pupurihin, pasasalamatan siya araw-araw. Diba po, araw-araw po talaga tayo magpuri sa ating Panginoon. At ito po ay napakalaking bagay sa ating Panginoon at sa ating lahat. Di ako titigil ng pasasalamat magpakailanman. Dakila ka, Yahweh, at karapat-dapat na ika'y purihin. Kadakilaan mo'y tunay na mahirap namin unawain. Di ba po? Totoo po yan na ang kadakilaan talaga natin Panginoon sa ating lahat. Napakahirap unawain. Pero sa ating lahat na taga-Jesus My Life, hindi po mahirap. Dahil ang kalooban ng Panginoon ang siyang ating susundin at yun po ay hindi tayo mahirapan. Di ba po? Kaya yun, pinapalam po natin Panginoon dito na ang kadakilaan niya ay dapat lang po natin ihayag. Na ito man din po ay patuloy po natin sa papurihan. Di ba po? Sa araw-araw na ating buhay. Pagising lang po natin sa umaga, nandunan po yung magpapasalamat tayo sa ating Panginoon. Sa binigay na po niya po sa atin na buhay, na kalakasan. Di ba po, napagising natin sa umaga, maganda yung ating paningin, magandang araw, bagong umaga, na ating masilayan, na magmula lamang po sa Kanya. Di ba po, salamat po sa Panginoon, na ito po ay patuloy na po sa atin, ibinibigay ang Kanyang kadakilaan para sa ating lahat. Upang tayo po patuloy na magpuri sa Kanya, lalong-lalo na po sa araw na ito. Na kailangan po natin magpuri sa Kanya at magpasalamat sa buong isang linggo na binigay niyo po sa atin. Di ba po, nahimala, maging sa kagalingan. Di ba po, lahat ng kabutihan na binibigay niya sa atin, ipagpasalamat po natin yun. At yun lamang po ang nararapat. Di ba po, kaya yun, salamat po sa Panginoon na sa umagang ito, patuloy ko po inanyayahan ang mga magpasalamat sa kanilang mga buhay na binigay ni Lord sa atin. Di ba po, sige po, inanyayahan ko po ang magpapasalamat. Sa girls muna, sige po, sa buhay. Sige. Sumama verse po, salamat po. Salamat sa Panginoon. Amen. Sabi na niya, Darling, dalawang ng pagkumentati po na wala sa kalagitan natin Panginoon. Kaya tinapagmino yan. Sa dalawa. Nagpapasalamat ako sa Diyos. Marami akong kailangan ipagpasalamat sa Panginoon. Unang-una na
bagay niya. Alam mo yun, nakikita mo yung mga sitwasyon na hindi mo talaga maunawaan, pero yung kapayapaan na dulot ng Diyos ay palaging naroon. Isang gabi, magmamadaling araw na, sabi ni Kuya Michael, meron siya nakipagpatinter yata siya sa nagkakaroon sa loob ng siya kasi gustong lumabas, gustong pumasok. Siguro nairita siya, nung dumaan siya, kinagat niya yung aking daliri. Ang talim, parang ginanon lang, tapos biglang wala. Jesus, di ba? Ahasay, ano ba yun? Wala akong nakita, wala talaga. Tapos nakatay ko yung daliri na parang kinakatay na manok. Ang lakas ng tagas ng dugo ng daliri ko. Iniisip ko, bakit isa lang yung ngipin? Yung kabila pala doon sa kabilang daliri, hindi siguro niya napuruan. Pero, nung magkumaga na, naramdaman ko ang sakit. Pinisil ko, dumugo ng dumugo. Ano mo sabi ni Jimmy? Mama, si Alisa nung kinagat ng daga, agad-agad na maga. Ako hindi, sa ama ng Diyos. Wala talaga, parang wala lang nangyari. Jesus name. Sa ngalan na Jesus, wala akong maiwang na namang bagay na magpapahirap dyan sa akin. Pag ganyan, parang wala kang lang. Alam ko, muntik mang tulog yung ngipin niya sa kabilang parat ng daliri ko. Kasi sa pinakapuno siya ng daanan ko dumaan, hinugasan ko lang siya ng sunod. Ito yung kabutihan ng Diyos. At hindi lang po yun. Maraming bagay na nakikita mo hindi maganda. Sa paligid, sa pamilya, sa mga anak. Dahil mayroong Diyos. Yung sarili mo, kaya mo kontrolin yung emosyon kahit ganun ka. Kasi alam mo, pag ikaw ay nawala sa kontrol, magkakasala ka. Isa yung bagay na pinagpapasalamat ko sa Diyos na kung wala ang Diyos, kung sabi nga ng sanlibutan, hindi tibila ang palaging maubos. Pero sa Diyos ang kapurihan, darating yung panahon na yung kapayapaan ito, darating itong kapayapaan, yung kagalakan ito, yung layong tuwas na hindi magalak sa Panginoon. Amen. Sa panahon ng pagdalaman Diyos, salamat sa Panginoon. Salamat po sa buhay ko ni Mama Mers na talagang ano man po ang kumagat sa kanya, yun po ay talagang pinawalang bisa na po yun ang Panginoon sa buhay niya. Kaya wala pong tatalag na ano man po ang mga kamandag sa kanyang buhay kasi nasa Panginoon po. Salamat sa Panginoon. Yun po, sino po ang isa pang magpapasalamat sa buhay po ni Steph Janalisa. Salamat po, lakpakan po natin ang Panginoon. Parang umaga po at ibig sa Diyos mo. Ako po ay hindi nagpapasalamat sa Panginoon. Ako po ay wala pa sa Panginoon. Ako po ay hindi pinapawis. Na kami po naunawaan. Naguli na ako na sa mga sa kabulang media. Ay kami na talaga ng mabagay-bagay na nangyayari sa aking buhay. Ako po wala pa sa Panginoon. Ako po kasi isang practice. Nag-exercise po kami nung sa isang oras. Kalahating oras na po ako nag-exercise. Hindi mo lang ako pinapawis. Pero kung nga po ang Diyos, hindi tinanggap ko sa akin yung buhay. Lahat ng aking sakit na karamdaman ay tinanggap ng Diyos. Yung aking, siguro po buhay ng buhay, ano ko yun, panglanganan na, yung ganun, yung mga bilang po na tayo. Pero kung nasa Panginoon, talaga ako, napakabili ng Diyos. Lahat ng malapag ako naranasan ko dahil lahat ng ginagawa niya sa akin ng buhay, pagpapawitin ng Diyos. Yung pagpapawis na dahil hindi ko naranasan, kaya nasabi na ako sa mga dahil mga sama na hindi ako pinapawis. Kung nandito na ako sa church na ito, lahat yung mga dahil hindi nangyayari sa buhay ko, nagaganap na nangyayari ngayon sa aking buhay. Wala na? Salamat po sa Panginoon sa sabihin ko pag-iinag niya sa aking buhay sa akin. Kaya sa aking asawa at unang papuri at pasasalamat. Amen. Sa Diyos po. Salamat sa Panginoon sa buhay ko ni Steph Janalisa. Ngayon po, sabi niya po noon, nung panahon wala pa po sa Panginoon, hindi niya po maramdaman ang mga power na yan. Pero ngayon nasa Panginoon na siya, naramdaman na po. Siyempre nasa Panginoon na po tayo. Lahat ng kapangyarihan ng Panginoon, ipagkakalog niya po sa atin. Di ba po? Kaya salamat po sa buhay ko ni Steph Janalisa. Sa inyo po sa buhay po ni Mami Carmen. Salamat po sa buhay ko yan. Kaya po ako makalakad din na harapan natin. Maraming salamat po. At salamat na
natin po ako ngayon. At pagpapasama din ako sa inyong lahat. Lahat talaga, mahal naman po kayo. Kaya, ito, kasama ko, darating na po yun. Hindi lang po kanina. Nagpapamadali ko talaga. Ikaw tulad mo. Nagpapamadali ko kasi ako. Pasensya na po kayo. Thank you po. Salamat po sa buhay mo ni Mami Carmen. Nagmamahal sa ating Panginoon. Sana ganun po tayo lahat. Salamat po sa Panginoon sa buhay mo ni Mami Carmen. Eh, sino pa ba ang gusto mo pasalamat? Isang babae na lang po. Salamat po sa buhay mo ni Sister Annabel. Pinapasalamat ko po kay Lord yung mga biyayang binigay niya sa akin. Tsaka nung nakaraang araw po kasi sinaman ako ng pakiramdam ko katapusan ko na eh. Kasi bigla-biglaan lang po eh, papasok na po ako ng Huwebes. Bigla po sumakit yung dibdib ko. Tapos hindi na po ako nakakahinga. Tapos nangangatog po yung buong katawan ko. Nung araw na yun, no, hindi po ako nakapasok. Pinagpalit ko po kay Lord, agad-agad po siyang tumubol. Kaya lang hindi po ako nakapasok. Siguro yun yung way ni Lord na magpahinga ka naman. Hindi naman ano yung katawan mo, hindi ba bakal ka eh, pinakalawang ikaw tao lang. Yun po yung pinapasalamat ko kay Lord. Tsaka pinapasalamat ko po kay Lord yung blessing na natanggap ko. At saka yung bago ko pong open na negosyo is matutupad na po siya. Nakakatutukan ako kasi ayaw niya nun kasi baka lupuhin na naman ako ulit. Yun nga yung pinapasalamat ko kay Lord dahil kahit ganito lang yung trabaho ko, eh, masaya po ako makapag-college po ulit yung anak ko. May college na po ko sa trabaho ko na to na naglalabada lang ako. Kahit papaano eh, naangat ko pa rin siya. Tsaka yung cellphone niya, baka mamaya or bukas maibibigay ko na yung bayan. Yun ang po salamat ko kay Lord. Amen. Salamat po sa buhay po ni Sister Annabel. Na yun po, tuloy lang po tayo sa panalangin. Para ang ating dalangin, tutugunin po ng ating Panginoon. Diba po? Kaya salamat sa buhay po ni Sister Annabel. Sa lalaki na lang po tayo. Sige po, sino po ang salamat sa boys? Sa buhay po ni Yun, Pwede Jay. Amen. Papasalamat ako sa Lord. Kasi para sa akin ito sa yung bagay na siyempre tinulungan kami ni Lord. Kami ni Junel yung pag-graduate namin. Oo, imposible sa akin. Tapos pala nung dati, yung bata pa ako. Parang sa mga imposible yung bagay na nangyayari sa akin. May naisip ako na yung walang iwakay sa sa isip ko. Pero feeling ko, may tumutulong sa akin na sa mga imposibleng bagay na nangyayari sa akin. Lalo sa pag-aaral ko. Parang doon kung may tumutulong sa akin. Pero hindi ko alam kung sino. Lagi yung iniisip, sino kaya yun? Bakit? Parang kahit imposible sa akin. Parang, napagtatagumpayan na. Amen. Lalo sa pag-aaral ko. Tuwan-tuwa nga ako. Tapos ayun nga, naalala ko. Yung ulit, yung graduate ko ulit. Sabi ko yung posible dito eh. Kasi nga, at nitong senior high, talagang wala akong gano'n mag-aaral. Kahit nagmumodule kami, hindi ko masyado napagtutuhunan ng panahon. Pero yun, time na tinatawa ko nag-graduate nga kami. Tapos tinanong ko ba kung kasama ba kami. Kasama niya siya, syempre naman. Tapos, hindi ko alam kung sino yung tumutulong sa akin. Pero ngayon alam ko na. Nagpapasalamat ako. Kasi salamat sa Panginoon sa buhay po ni Kuya Vinci. Alam niyo po Kuya Vinci, sino po yun si Lord? Hindi pa po salamat sa Kuya Vinci na talagang itong batang ito nagpupursigilin talaga sa ating Panginoon na ito po ay patuloy ko sa maglilingkod. Kaya
ngayon po, magbigay po tayo ng isang verse lang. Sa Isaiah 59 verse 1. Tingnan niyo si Yahweh ay may kakayahan upang iligtas ka. Siya ay hindi bingi upang hindi marinig ang hinaing ko. Yun, kapag ano po ang iyong hinaing sa ating Panginoon, tiyak na ikaw ay tutugunin. Diba po, kapag ang iyong puso talagang kunig sa Panginoon. Kaya maraming salamat sa buhay po ni Kuya BJ. Isa na lang po sa buhay po ni Kuya Dinin. Yes, Kuya Dinin. Salamat sa buhay po ni Kuya Dinin. Pinagpapasalamat ako sa Panginoon. Hindi ka nakabahin. Pero alam niyo, pinagpapasalamat ko talaga sa Panginoon. Talaga yung nangyari sa buhay ko sa school. Kagaya ni Vicky, nawalan din ako talaga ng ano. Nung parang sa school, parang hindi ako naging active sa school. Pero ang pinagpapasalamat ko sa Panginoon, kahit hindi ko inaasahan yung graduation na yun, pero ang galing nila din. Kasi siguro may plano pa sila na pag-aralin ako. Kasi sinisip ko pa, okay na ako dito eh. Di ba? Okay na ako kahit hindi ako mag-aral. Pero parang mali pala yung ganong isip. No? Kasi kailangan pang may tumulong na, kailangan pang tumulong kasi sa mga magulang mo. Amen. Mahirap pa maging selfish sa sarili mo. Amen. At saka isa pa yung nagpapasalamat ko sa Panginoon, magayon ng nagpapasalamat. Siguro alam niyo ko yung makikipag-swap ako. No? Yung simulang pumasok ako sa mga makikipag-swap. Ang pinagpapasalamat ko sa Panginoon ko, nung sa maliit na bagay, bigla niyong pinalaki. Amen. Kung alam niyo yung pakikipag-swap ko na mula sa gitara, tapos naging motor, no? Amen. Na ang pinagpapasalamat ko sa Panginoon, yung matagal ko ng pangarap, sinasabi ko sa mga tao na pag nakita ko ng ganitong motor, sinasabi ko parang ang yayapang siguro kung may-ari nito. Kasi alam niyo yun, big bike eh. Amen. Kasi parang imposible ka magkaroon ng ganun, gitara, tapos biglang magiging big bike. Amen. Pero pinagpapasalamat ko sa Panginoon doon. Kasi siguro kaya binigyan ako ni Lord ng ganun para, alam niyo, matestimony ko sa inyo. At yun lamang ko, di ako. Na talaga ang Diyos po ang nakakaalam. Yan po sabi na po niya dito sa 1 Corinthians 2:9. Iba po, nasabi niya po dito, subalit, tulad ng nasusulat, hindi pa nakikita ng mata o naririnig ng tainga, hindi pa sumasagi sa isip ng tao ang mga inihanda ng Diyos para sa mga umiibig sa Kanya. O di ba po, kaya sa buhay mo ni kay Junel, nakikita ng Diyos na talagang tapat at umibig po talaga sa Kanya na anuman po ang Kanyang nakadesire sa Kanyang puso, ito po ay talagang patuloy pong tinutugon ng Panginoon na hindi po niya inaakala ano niya sa Kanyang buhay, mga pagpapala. Di ba po, kaya maraming salamat sa ating Panginoon na talagang tunay nga po na ang Panginoon ang siyang tumutugon sa ating mga dalangin. Amen. Di ba po? Ako na lang po salamat. Handa yun lang po yung pasalamat sa sunod na linggo na yun po talagang tapos na pang oras natin. Yun po. Ako rin po ang papasalamat sa buhay ko po na talagang napakabuti po talaga ng Panginoon na hindi po siya nagpapabaya. Maging sa amin po, dalawang mag-ina na talagang lubos po ang pasasalamat ko sa Panginoon ng kapayapaan. Talagang pinagkakaloob niya na po sa amin. Salamat talaga sa Panginoon na walang iba kundi siya lamang po ating pasalamatan. Amen. Maraming salamat sa buhay namin mag-ina na talagang kahit na siyempre mahirap lang kami pero masaya kami ng buhay mag-ina. Salamat sa ating mga sa buhay po ng aking mga kapatid. Tapos kay Brad Boy, salamat sa Panginoon na siya po ay patuloy na po pinagaling ng ating Panginoon. Salamat po sa